Kabanata 671. Si Aberretso ay nakatayo sa tuktok ng sekta, higit sa 10 metro ang taas, na may malamig at malayong ekspresyon, nakatingin sa mga tao. Nararamdaman ng mga tumitingin ang kanyang makapangyarihang aura at napilitang lumuhad ng hindi sinasadya. Isang bahagi lamang ng mga tao mula sa ibang bansa ang hindi lumuhad. Bakit hindi ka lumuhad? Umalangaw-ngaw ang maautoridad na boses ni Aberretso. Isang lalaki mula sa ibang bansa ang humakbang pasulong, hindi mapagpakumbaba o mayabang na nagsabing, kami ay inanyayahan na dumalo sa engranding pagbubukas ng iyong sekta, hindi namin alam na kailangan naming lumuhod. Sa aming mga taga-ibang bansa, ang pagluhod sa langit, lupa, at ang aming mga magulang ay natural lamang, ngunit hindi kami maaaring lumuhod sa iyo. Bago matapos ang kanyang mga salita, ang lalaki ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na sigaw at lumuhad na may isang kulog. Nagulat ang lahat, napansin na may 2 butas na duguan sa itaas ng tuhod ng lalaki. Binawi ni Aberretso ang kanyang kamay at nginisyan, napakaraming panuntunan ng mga taong ibang bansa, nandito ka sa amin, sa aking Guiyan sect, kailangan mong makinig sa mga patakaran ng Guiyan sect. Sumulyap siya sa iba, luluhod ba kayo o hindi? Kung hindi, ako mismo ang magpapaluhod sa inyo. Ang ilang mga tao mula sa ibang bansa ay mga individual na may mataas na tangkad, na naririnig ito, kahit na sila ay medyo natatakot, sila ay nakatayo pa rin ng tuwid. Leader Abe, patawarin mo kami, hindi kami makaluhod. Sabay silang nagbaw ng kanilang mga kamay bilang pagbati at sabay-sabay na sinabi. I didn't expect people to have such a backbone. Unfortunately, backbone cannot be eaten as food. Today, I want you all to kneel for me. Dahan-dahang itinaas ni Aberretso ang kanyang palad, at maraming maitim na daloy ng enerhiya ang umiikot sa itaas nito. Akmang kikilos na siya, isang matanda na boses ang tumunog, hold on. Ang nagsalita ay ang matanda. Tumingin ang matanda kay Aberretso, malamig at mabagsik ang mukha, Master Abe, napakalayo mo na. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Aberretso, so ano? Sino ka? Bahagyang yumuko ang matanda bilang paggalang, ang apelyido ng matandang ito ay Tang, na may iisang pangalan, isang karakter na Wenwen. Nang marinig ito, lahat ng mga tao na mula sa ibang bansa ay nagpakita ng pagkabigla, Wenwen Tang, ito kaya ang maalamat na master ng Central Tang. Nabalitaan ko na si Master Tang ay nagretiro na sa martial world at naging walang malasakit sa mga makamundong bagay sa loob ng maraming taon. Bakit siya napunta dito? Kakaiba talaga. Nagbulungan ng mga tao, naguguluhan sa sitwasyon. Sa gilid, medyo nagulat din si Lito. Mayroong 5 master sa bansa nila na kilala sa buong mundo, at hindi niya inaasahan na isa sa kanila ang matandang ito. Tulad ni Hoven Chen at Anjo Xiao, bagamat sila ay mga master, ang kanilang pagmamataas at pagmamataas ay nagpapababa sa kanila ni Lito. Ngunit ang kasalukuyang Central Master na ito ay nagpakita ng higit na pagpapakumbaba, at tinulungan pa niya siya ng ilang beses. Si Lito ay may magandang impresyon sa kanya. So, ikaw si Wenwen Tang. Tumawa ng mayabang si Aberretso, nakikita ay naniniwala. Isang malamig na tawa si Wenwen, sa loob ng 10 magkakasunod na taon, hinamon mo ako, at dahil hindi ko tinanggap ang iyong mga hamon, pinapatay mo ang aking mga martial artist na kababayan, Aberretso, masyado ka nang lumayo. Si Aberretso, gayunpaman, ay walang malasakit, ang mga basurang iyon ay karapat-dapat na patayin. Kapag napatay kita, maaari akong sumikat sa buong bansa at pararangalan sa komunidad ng Silangang Asya. Umiling si Wenwen, napakababaw. Para ituring ang buhay ng tao bilang walang halaga, kahit na malakas ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban, isa kang makinang pamatay. Hindi ka kailanman magiging isang iginagalang na santo. Ano? Napaawang ang bibig ni Aberretso at biglang nanlamig ang mukha. Marahas niyang ibinaba ang palad, how dare you look down on me? Mabilis na sinunggaban ni Wenwen ang isang batang lalaki sa tabi niya, at nagawa nilang iwasan ang pag-atake sa himpapawid. Sumabog ang lugar kung saan sila nakatayo kanina, nag-iwan ng maliit na hukay na may diameter na 2 metro. Seryoso ang mukha ni Wenwen. Tila mas malakas pa si Aberretso kaysa sa inaakala niya. Bata, umatras, ang sabi ng matanda sa binata. Lolo, mag-ingat ka. Tila nag-aalala ang binata at tahimik na humakbang palayo. Mapanuksong tumawa si Aberretso, ang isa sa nangungunang 5 master ay may kakayahang umiwas lamang. Kapag ito ay nabalitaan, ang buong mundo ay tatawa. Nagyayelong malamig ang mukha ni Wenwen. Sa likod ng isang kamay, hinisyon niya, Aberretso, paulit-ulit mong kinatay ang mga martial artist ng aking kababayan. Ngayon, ako, si Wenwen Tang, ay hahanapin ang hustisya.
Ibunyag ang iyong pinakamataas na kakayahan, tingnan natin. Gayunpaman, tumawa ng masama si Aberretso, naghahanap ng hustisya para sa mga mahihinang iyon. Hey! Mag-away tayo. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Wenwen ay medyo kakaiba. Sa sandaling ito, si Aberretso ay biglang nagsimulang kumanta ng isang spell, ang kanyang skull necklace ay marahas na nag-vibrate sa kanyang leeg. Ang tuktok ng bundok, na orihinal na nagniningning, ay biglang nabalot ng makapal at madilim na ulap. Ang makulimlim na hangin ay mabangis at ang araw ay tila gabi. Mabilis na bumaba ang temperatura, at ang lahat ay nadama na para silang nasa isang ice cellar, nanginginig ng hindi mapigilan. Boom! Sa sobrang ingay, parang may bumukas na mabigat na gate. Unti-unting lumitaw ang ilang figure mula sa ulap ng fog. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Wenwen. Mabilis siyang tumalikod at sinabing, "Apo, tumakbo ka dali." Nabuksan na niya ang mga pintuan ng underworld. Iniisip mong tumakas. Not so simple. Malamig na ngumiti si Abe, muling sumigaw ng mantra, at ang bilis ng mga figure ay biglang bumilis. Libo-libong makamulto na anino ang nakapalibot sa plaza. Tumawa si Abe ng mapang-uyam, ito ang lahat ng mga kaluluwang namatay sa ilalim ng aking kamay. Ang sino mang maglakas loob na sumuwi ay magiging isa sa kanila. Halos matakot ang mga taga-silangan at patuloy na yumuko, nagmamakaawa, "Guro, mangyaring patawarin mo kami. Sumunod lamang kami sa iyo." Ang mga tao mula sa ibang bansa ay halos hindi kumapit, ngunit ito ay malinaw na sila ay malapit nang mawala ng lakas. Sa napakaraming nananangis na espiritu sa malapit, na para bang darating para sa kanilang buhay, ang mga ordinaryong tao ay natatakot na sa kabaliwan. Sa sandaling ito, humigit kumulang 10 malabong figure ang nakapalibot kay Wenwen. Abe gave a grinning smile, "Take a closer look, do you know who they are?" Ipinikit ni Wenwen ang kanyang mga mata para sa mas magandang tingnan, at sa kanyang pagtataka, sila ang mga kababayan niya na mga martial artist na nakita niyang namatay sa ilalim ng kamay ni Abe. "Ikaw scoundrel, you don't even spare their souls." Hindi na nakayanan ni Wenwen at handa na siyang kumilos. Sa sumunod na segundo, habang nag-utos si Aberretso, inatake ng lahat ng nawawalang kaluluwa si Wenwen. Sinampal ni Wenwen ang isa, gayunpaman, ang bilang ng mga nawawalang kaluluwa ay napakarami, at hindi nagtagal, ang kanyang tibay ay naubos. Sinamantala ni Aberretso ang pagkakataong ito para maglunsad ng sneak attack. Pumutok siya gamit ang isang palad, tinamaan si Wenwen sa dibdib, at pinalipad si Wenwen, bumagsak ng husto sa lupa, na may madugong butas na malinaw sa kanyang dibdib. "Lolo!" Mabilis na tumakbo ang bata. Nahihirapang sinabi ni Wenwen, "Apo, tumakas ka na." Umiling ang bata, humihikbi, kung hindi umalis si Lolo, hindi aalis si Nayan. Napangiti si Aberretso ng nakakatakot, "Hey! Ang pagmamahal sa pagitan ng lolo at apo ay tunay na nakakaantig. Kaya, ngayon ay papatayin ko muna ang lumang basura, at pagkatapos ay ang bata." Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa, lumapag siya sa lupa, patungo sa matanda at bata. Ang kanyang mga yapak ay napakagaan, na walang ganap na tunog, ngunit sa bawat hakbang niya, ang floor tile ay pumuputok ng malakas. "Tumigil ka." Sa oras na ito, ang lahat ng mga tao sa ibang bansa ay tumayo upang pigilan si Aberretso. Isang bungkos ng basura. Ngumisi si Aberretso, winawagayway ang kanyang kamay, ilang tao ang agad na nabaluktot sa isang estado tulad ng isang baluktot na donut, na namamatay sa matinding paghihirap. Halatang natakot ang lahat. Nanunuya si Aberretso, sino ang nangahas na tumayo ngayon? Walang nangahas na magbitaw ng salita. Ang kapangyarihan ni Aberretso ay mailalarawan lamang bilang isang bagay na higit sa tao. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki na kahit na sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya, ito ay katulad ng isang walang kwentang marcha patungo sa kamatayan. Hehe. Pagkatapos patayin ng middle level na Grandmaster, plano kong lipulin ang lahat ng 4 na Grandmaster ng Silangan, Kanluran, Timog, at Hilaga, kasama ang bagong usbong na batang Grandmaster na iyon, at patagin ang buong martial arts realm. Isang mabangis na pagnanasa sa dugo ang nagningges sa mga mata ni Aberretso. Nang ang lahat ng mga tao na taga-ibang bansa ay nasa hapdi ng kawalan ng pag-asa, isang nakakawalang saysay at nanunuya na boses ang biglang umalangaw-ngaw, "Sa tingin ko ay nanaginip ka." Si Lit, na kanina pa pinagmamasdan ang lahat ng may malamig na mata, ay nakatayo na ngayon na naka-cross arms, nakatitig kay Aberretso, at nagsalita ng dahan-dahan at sinasadya. Natigilan si Aberretso at lumingon kay Lito, "Ano ang sinabi mo?" Ngumisi si Lito at malakas na sinabi, "Ang sinabi ko, ikaw, isang kalunos-lunos na mababang buhay, ay walang karapatan na patagin ang martial arts realm ng aming bansa."
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong lugar. Lahat ay nakatitig kay Lito na parang mga tabla na gawa sa kahoy. Maging si Wenwen, na may dugong tumutulo pa rin mula sa sulok ng kanyang bibig, at ang batang lalaki, parehong nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Maging ang bihasang si Aberetsu mismo ay labis na nagulat na ang kanyang mga mata ay namumungay na parang mga kampanang tanso. Gayunpaman, ang nabigla nitong ekspresyon sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Anak, ang una kong plano ay harapin muna ang old na lalaki na iyon, bibigyan ka ng karagdagang oras para mabuhay. Ngunit kung desidido ka sa paghahanap ng kamatayan, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Kasabay ng galit ni Abe, isang napakalaking itim na hangin ang bumuhos ng marahas mula sa lupa. Nabaling ang tingin ng lahat dito, ang kanilang anit ay tumutusok sa takot. Ito ay hindi isang bagyo, ngunit hindi mabilang na tumatangis na mga multo mula sa underworld. Ang umuungol na hangin ay binubuo ng kanilang malungkot na pag-ungol, at sa isang kisap mata, nilamon nito si Lito. Nang makita ito, sabay-sabay na umiling ang mga tao, napahamak na ang binatang iyon. Namula ang mukha ni Wenwen. Napabuntong hininga siya ng walang pag-asa, ang batang Grandmaster ay hindi nakaligtas. Tumingin si Abe kay Wenwen at ngini siya ng masama, "Old trash, now it's your turn." Mabilis na kumapit ng mahigpit ang kabataan kay Wenwen, "Lolo, kung kailangan nating mamatay, sabay tayong mamatay." Akmang kikilos na si Abe, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw, "Stop." Nang marinig ito, marahas na nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Abe. Umikot siya bigla para titigan ang itim na bagyo. Imposible. Ang boses kanina ay malinaw na mula sa bagyo, ngunit ang batang lalaki ay dapat napatay na. Sa susunod na segundo, unti-unting lumitaw ang isang figure sa loob ng bagyo. Ang figure ay naging lalong malinaw, at pagkatapos, isang binata ang lumabas mula sa bagyo. Mukha siyang kalmado, kahit na may bahagyang pagngisi sa kanyang mukha. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay ganap na nakalagay. "So ito ang trump card mo, ha?" Umiling si Lito at tumawa. Napabuntong hininga si Abe, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Walang makakaligtas sa kanyang ghost wind tornado. Ito ay imposible. Akala mo imposible, ha? Parang nakikita ni Lito ang kanyang puso, bigla niyang ibinoka ang kanyang bibig, at diretsyong nalalanghap ang buhawi. Sa sandaling ito, halos malaglag ang panga ng lahat sa eksena. Kinain niya. Nilunok niya talaga lahat ng mabangis na multo. At napakarami sa kanila. Nasiyahan si Lito, humakbang patungo kay Abe. Ang mga labi ni Abe ay marahas na nanginginig, nauutal siya kay Lito, "Anak, ikaw. Ikaw ay." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Lito. Lubusang lumipad palabas si Abe, duguan ang kanyang mukha mula sa kalahati nito, at bago pa siya makatayo, sinampal siya ni Lito sa kabilang kalahati ng kanyang mukha. "At gusto mong patayin ang apat na Grandmaster, tama ba?" Ngumisi si Lito, humahampas ng malakas. "Lalabas ka para patayin ang isang batang Grandmaster, tama ba?" Isa pang malakas na sampal. "Para hero ka ng buong martial arts community sa aking bansa, tama ba?" Ang ikatlong matunog na sampal. Hindi makalaban si Aberetsu, habang umiikot ang ulo, tinakpan niya ang kanyang ulo at nagmamakaawa, "Stop. Stop. I was wrong." Muling ngumisi si Lito, "Saan ka nagkamali?" Sumigaw si Aberetsu, "Hindi ko dapat pinatay ang mga tao na kababayan mo. Hindi ko dapat inapi ang martial arts community. Mali." Isa pang sampal si Lito, na direktang itinapon sa lupa si Aberetsu. Sinabi niya, "Hindi ka lang nagkakamali, hindi mo na dapat iniisip, kahit sa panaginip mo." Bamulong si Aberetsu, "Nagkamali ako, hindi na ako mangangahas muli." Nasaksihan ng eksenang ito, ang lahat ay lubos na natakot. Bakit nangyari? Ang kaninang nangingibabaw na si Aberetsu ngayon ay tila isang makulit na bata na pinagsasabihan ng kanyang mga magulang, walang kapangyarihang lumaban, umiiyak ng napakalungkot. Hindi nila alam na mayroong isang bagay na kilala bilang ang pagdurog ng lakas ng kapangyarihan. Hinailan ni Lito si Aberetsu palabas sa lupa at hinawakan ng mahigpit ang kanyang lalamunan. "Gusto mo bang mamatay o mabuhay?" Si Aberetsu, nabugbog ng hindi na makilala, nagawang magmura, "Mabuhay, oo ah." Sampal. Isa pang sampal, umungal si Lito, huwag umiyak. Lalong umiyak si Aberetsu, nakaramdam ng lubos na mali, "Hindi ako iiyak, hindi ako iiyak, oo ah." Sa sandaling ito, wala siyang mahanap na salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman. Nabuhay ng daan-daang taon, nagtiis ng hindi mabilang na mga paghihirap, naisip niyang sa wakas ay maaabot na niya ang rurok ng mundo. Gayunpaman, siya ay inilagay sa kanyang lugar ng isang binatilyo na wala pang 20 taong gulang.
At lahat ng ito ay nangyari sa publiko, nagsimula siyang magtanong sa kanyang buhay. Inihagis siya ni Lito sa lupa, kung gusto mong mabuhay, lumuhad ka sa akin at tanggapin ako bilang iyong master. Si Aberretso, na sumuko sa pakikibaka, ay gumapang sa paanan ni Lito at maingat na sinabi, mula sa araw na ito, ako, si Aberretso, ay kunin ka bilang aking master, nakatali sa iyong kalooban, naglilingkod sa iyo. Kung lalabagan ko ang sumpa na ito, naway tumama sa akin ang kalamidad at hindi ako mamamatay ng mapayapang kamatayan. Tumanggo si Lito bilang kasiyahan, napakabuti. Sa totoo lang, wala akong planong pumatay ng tao sa pagkakataong ito. Gusto ko lang na may gawin ka. Aberretso, bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit mo pinatay ang apat kong nangungunang matatanda? Bakit mo ako pinalo ng husto? Ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ang gayong mga kaisipan at yumuko ng malalim, na nagsasabing, ako ay nasa iyong utos. Sa sandaling iyon, isang sigaw ng alarma ang tumunog, Lolo, huwag mo akong takutin. Lumingon si Lito upang makita si Wenwen na nagsusuka ng dugo, walang malay at halos hindi humihinga. Nagsalubong ang kilay niya at mabilis na naglakad. Kabanata 672. Hayaan mo akong tingnan. Hinawakan ni Lito ang palso ng matanda, nagsimulang maramdaman ang kanyang palso. Pagkaraan ng ilang sandali, naging seryoso ang ekspresyon ni Lito, hindi maganda ang sitwasyon, nasira ang palso ng puso. Agad na bumagsak ang luha sa mga mata ng binata, can you heal? Please save my grandfather. Tumanggo si Lito at sinabing, Aberretso. Kaagad, nagtanong si Aberretso, any orders? Sinabi ni Lito, maghanda ng isang tahimik na kwarto. Hindi nagtagal si Aberretso, agad na tumanggo, okay. Dahil nasaktan sa kanya ang matanda, napakapangit ng mukha ni Aberretso sa sandaling ito, at mabilis na inutusan ang mga tao na gawin ito. Kung may nangyari sa matanda, natakot siya na siya ay bugbugin hanggang mamatay ni Lito. Sa loob ng isang tahimik na kwarto ng Guiansec. Lumabas kayong lahat, hindi ko bubuksan ang pinto, at walang makapasok. Utos ni Lito sa mahinang boses. Nag-aatubili na sinulyapan ng binata ang kanyang lolo, saka tumango at umalis. Naka-cross-leg si Lito sa likod ng matanda, nagsimulang pagalingin siya. Lumipas ang isang buong gabi. Kinaumagahan, binuksan ni Lito ang pinto, mukhang sobrang haggard. Kanina pa naghihintay ang binata sa may pintuan. Nang makita niya si Lito, agad niyang tinanong, kamusta ang lolo ko? Sumagot si Lito, ang kanyang buhay ay wala sa agarang panganib, ngunit kailangan pa rin niya ng ilang mga gamot. Pagkatapos inumin ang mga ito, dapat siyang gumising ng medyo mabilis. Nang marinig ito ng binata, nabuhayan ng loob ang binata at nagmadaling pumasok upang makita ang kanyang lolo. Nang makitang bumuti ng husto ang kutis ng kanyang lolo, inayos ng binata ang kanyang kumot bago umalis ng may kapanatagan. Nang malapit na siyang umalis, napansin niya si Lito na nakaupo sa pintuan, nakasandal ang ulo sa frame ng pinto, at tila nakatulog siya. Ang binata ay tumingkayad, ang kanyang matingkad na mga mata ay maingat na pinag-aaralan si Lito. Ang gwapo mo talaga sa malapitan. Salamat, Anya, ang titig niya kay Lito. Biglang parang may naramdaman si Lito. Nagising siya at nakita niyang nakatitig sa kanya ang binata. Isang alugang dumaan kay Lito. Hindi makapaniwalang tanong niya, anong tinitingin-tingin mo? Don't tell me nahulog ka na sa akin. Hindi ako mahilig sa lalaki. Agad namang namula ang mukha ng binata sa pagsagot nito, in your dreams. I don't like you. Pagkasabi nito, muli siyang nagtanong, sabi mo ililigtas mo ang lolo ko, pero kulang tayo ng gamot. Tumanggo si Lito, bababa ako ng bundok para hanapin sila. Agad na sinabi ng binata, I'll go with you. Saglit na nag-isip si Lito, ayos lang. Hindi nagtagal, nagpahinga si Lito at umalis kasama ang binata. Bago umalis, inutusan niya si Abe na pumunta muna sa Nara at maghintay ng mga tagubilin. Si Lito at ang binata ay pumili ng isang maliit na landas pababa ng bundok. Paliko-liko ang landas, ngunit mas maganda ang tanawin kaysa sa paraan ng kanilang pagdating. Dumaan sila sa isang malakristal na lawa na may mga alon sa ibabaw. Parang painting ang berdeng damo sa paligid. Huminto si Lito, tumingin sa binata, at masigasig na sinabi, gusto mong lumangoy. Sa bagay, 18 taong gulang pa lang siya. Kahit mature na siya, may playful side din siya. Sa sandaling ito, nang makita niya ang lawa, hindi niya maiwasang gustong lumangoy. Natigilan ang binata at nauutal, hindi. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinimulan na ni Lito na habarin ang kanyang damit. Dahil lahat sila ay lalaki, si Lito ay walang inhibitions at ganap na naghubad. Sinulyapan siya ng binata at napasigaw, tinakpan ang kanyang mga mata, bakit?
Bakit ang linas-linas mo? Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata, lalaki tayong lahat, bakit ka nagkakagulo? Pero, nauutol na sabi ng binata at hindi na natapos ang sasabihin. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, biglang tumawa si Lito at tinulak siya mula sa likuran. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng binata nang mahulog siya sa tubig. Lumubog din si Lito, halika, tingnan natin kung sino ang mas mabilis lumangoy. Gayunpaman, ang binata ay galit na nagpupumiglas sa tubig, hindi ako marunong lumangoy. Nagulat, naisip ni Lito, ano, bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Mabilis siyang lumangoy at itinaas ang binata. Pero parang may naramdaman siyang hinawakan niya. The build. The feel. Bakit parang babae? Upang kumpirmahin, inabot niya at maingat na nagparamdam muli. Nakatitig sa kanya sa gulat, napabulalas si Lito, ano, babae ka ba? Ang binata, o tumpak, ang binibini, ay galit na galit at sumimangot, hipyuan mo ako minsan pa, at sisiguraduhin kung pagbabayaran mo ito. Mabilis na pinakawalan ni Lito ang kanyang pagkakahawak, isinasaalang-alang ang delikadong sitwasyon ng pagiging walang damit. Pero pagkabitaw niya, nagsimulang lumubog ang dalaga. Siya ay kumapit kay Lito dahil sa takot. Napabuntong hininga, sinabi ni Lito, pinili mong hawakan ako. Hindi ko kasalanan. Gayunpaman, medyo nakonsensya pa rin siya dahil siya ang may kasalanan sa kabuuan. Bitbit siya, lumangoy siya patungo sa dalampasigan. Nang makarating ang babae sa baybayin at lumayo, nagmamadaling nagbihis si Lito. I apologize, it wasn't intentionally, who would have know you're a girl? You look like a manly man. Paliwanag ni Lito. Inilayo ng batang babae ang kanyang mukha, inilibot ang kanyang mga mata ng masakit, scram. Naisip ni Lito sa kanyang sarili, hindi nakakagulat na naisip niyang ang taong ito ay kumilos na medyo pambabae at tila malambot, ito pala ay talagang babae. Ngunit bakit ang isang disenteng babae ay magpapanatiling maikli ang kanyang buhok at mag-pose na parang lalaki? Dahil dito, lubos na naguguluhan si Lito. Sumulyap si Lito sa kanya, tinatawag kang Nayan, tama ba? Malamig na sagot ni Nayan, hindi bagay sa iyo iyon. Nagkibit balikat si Lito, kung tutuusin, niligtas ko kayo ng lolo mo. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa iyong tagapagligtas? Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Nayan at saka tumango, pwede mo akong tawaging ganyan, pero huwag kang makialam sa ibang bagay. Si Lito ay walang interes sa kanyang mga gawain at nagpasya na huwag nang ituloy ang paksa. Sa sandaling ito, sa loob ng isa pang patio sa Nara, si Mia ay nagsasanay sa kanyang espada. Maya-maya pa, mabilis na pumasok si Kirby na may pananibik sa mukha, Miss, may balita mula sa Akagi Mountain. Si Lito. He. Tumigil si Mia sa kanyang mga aksyon, ibinaba ang kanyang mga pilik mata, tumitig sa lupa, at mahinahong ulong, patay na ba siya? Hindi. Natalo niya si Aberretso. Malakas na sabi ni Kirby. Klang. Bumagsak sa lupa ang espada sa kamay ni Mia, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Kumunat ang noo ni Kirby, Miss, are you okay? Alam kong bigo ka, pero talagang napaka-incredible niya, karapat-dapat sa titulong Young Grandmaster. Nakayuko, pinulot ni Mia ang espada at sinimulang dahan-dahan itong panasan. Mahina siyang nagsalita, I'm fine, you may leave now. Oh, tumango si Kirby, tumalikod, at umalis. Inilagay ni Mia ang espada sa stone table, nakatingin sa langit na may malabong ngiti sa labi, nagulat ka talaga. Sa sandaling iyon, nagmula sa labas ang mabangis na mga boses na nagtatalo. Hindi ka pwedeng pumasok. Sigaw ni Kirby. Malamig na sagot ng isa pang boses, utos ito ng padre de pamilya, kahit si Miss Mia ay hindi kayang tanggihan. Ang boses ay pag-aari ng isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pilit na pinapasok, na hindi tumitingin kay Mia, Miss, hinihiling ng ulo ng pamilya na bumalik ka. Malamig na sabi ni Mia, may gusto ka ba? Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang pakikipag-ugnayan mo sa young master ng pamilya Chiba, oras na para matupad ito. Nang marinig ito, sumili ang disgusto sa mukha ni Mia. Hindi ko siya pakakasalan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanunuya. Malamang na wala kang masasabi dito. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Bilang tagapagmana ng pamilya, wala kang karapatang pumili. Napangisi si Mia. What a family agreement. Mia, will only marry a man who can conquer me. If you want me to marry, sure, let Prince Chiba defeat me. Nang marinig ito, bahagyang nagdilim ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki. Miss, you can't be so willful.
Sabi ng padre de pamilya, kahit itali ka pa namin, dapat bawiin ka ngayon. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Mia. Bueno, kailangan mong gawin ito. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, isang mahabang espada ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, na ang dulo nito ay nakatutok mismo sa lalamunan ng lalaki. Miss Mia, ikaw. Ang medyo may edad na lalaki ay hindi naglakas loob na kumilos. Napangisi si Mia. Bumalik ka at sabihin sa aking ama, ako, si Mia, ang hahawak ng sarili kong pag-aayos ng kasal. Miss Mia, pagsisisihan mo ito. Napabuntong hininga ang medyo may edad na at tumalikod na para umalis. Habang naglalakad ng kaunti ang lalaki, biglang nagsalita si Mia, sabihin mo kay Chite Chiba, kung gusto niya akong pakasalan, kailangan niyang talunin ang isang lalaking nagngangalang Lito na taga-ibang bansa. Nang marinig ito, natigilan ang medyo may edad na lalaki at saka tumango. Pagkaalis niya, nagsalita si Kirby, Miss Mia, sa isang pangungusap na iyon, malamang na inilagay mo si Lito sa panganib na mahuli ng buong pamilya ng Chiba. Hinaplos ni Mia ang hawakan ng espada. Ninakaw ni Lito ang sinturon ko, karapat-dapat siyang mahuli. Chiba Family Mansion. Isang binata ang nakatayo sa gitna ng patio, isang ninja ang nakaluhod sa harapan niya, nakikipag-usap sa kanya. Malamig na tumawa si Chite, iyon ang sinabi niya. Ang pumatay ng isang tao mula sa ibang bansa ay sapat na. Tumangala siya sa langit, may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Mapatla ang mukha niya hanggang sa medyo may sakit, kahit gwapo, may hindi maipaliwanag na aura ng pagkababae at lamig. Oo, young master. Magalang na sagot ng ninja. Ang mga mata ni Chite ay unti-unting nanlamig, pumunta ka, magpadala ka agad ng 100 ninja, hanapin itong si Lito, at patayin siya kaagad. Oo. Tinanggap ng ninja ang order at nawala sa isang iglap. Sa sandaling ito, nakatayo sina Lito at Nayan sa paanan ng Red City Mountain. Ang mga damit ni Nayan ay sa wakas ay tuyo na, ngunit tinatitigan niya si Lito paminsan-minsan. Medyo nagkasala si Lito at hindi nang ahas na magsalita. Ang lungsod sa ibaba ng bundok ay isang maliit na bayan. Dahil mayaman ang Red City Mountain sa mga halamang gamot, ang bayan ay naglalaman ng maraming mga tindahan ng gamot. Nagpalipat-lipat sina Lito at Nayan sa mga tindahan, naglalakad sa halos buong araw, hanggang sa wakas ay nakuha na nila ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan nila. Nag-check-in sila sa isang chain hotel, at pagkatapos mag-settle sa kanilang kwarto, pumunta sa restaurant para kumain ng hapunan. Gabi na, kaya dapat dito muna tayo magdamag. Bukas ng umaga ay umakyat ka sa bundok, at mayroon akong ilang bagay na dapat harapin. We just mind our own businesses, so stop glaring at me. Walang magawang sabi ni Lito. Ibinaba ni Nayan ang kanyang ulo, tahimik na kumuha ng isang piraso ng ramen, at bam-ulong, naiintindihan ko. Nagsimula ng kumain ang dalawa. Gayunpaman, habang kumakain sila, napansin ni Lito na may mali. Ang restaurant ay orihinal na puno ng mga tao. Ngunit hindi nagtagal pagkaupo nila, pakunti na rin ang mga tao, hanggang sa sila na lang ni Nayan ang natira. Pati yung mga waiter na wala. Isang malamig na pagngisi si Lito, sino ang darating para sa kamatayan sa pagkakataong ito. 2 araw pa lang siyang nakapunta sa bayan na ito at kahit papaano ay naprovoke niya ang napakalaking kalaban. Interesting. Hoy! Naramdaman din ni Nayan ang mapanganib na kapaligiran at tumingin kay Lito na kinakabahan. Binigyan siya ni Lito ng isang mahinang ngiti, nandito ako, hindi mo kailangang mag-alala. Sa pagtingin sa ngiti ni Lito, si Nayan ay natigilan saglit, at sa hindi maipaliwanag na pakiramdam niya ay napakapanatag sa kanyang puso. Kabanata 673. Itinaas ni Lito ang kanyang tasa, malamig na ngumiti, mga Ginoo, dahil nandito na kayo, bakit kayo nagtatago? Hindi pa nagtagal ang mga salita ay lumabas na ang 20 ninja na nakasuot ng itim. Para silang mga phantom shadow, lumilitaw ng walang tunog, at agad na pumapalibot kina Lito at Nayan. Ang isa sa kanila ay bumunot ng maikling kutsilyo mula sa kanyang baywang, malamig na sinabing, ikaw ba si Lito na taga-ibang bansa na kingdom? Tumango si Lito, oo, ako nga. Bago ka magsimula, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo? Hey! Hindi kailangang malaman ng isang tao sa bingit ng kamatayan. Malamig na tumawa ang ninja. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Lito. Isang maikling kutsilyo ang itinutok sa batok ni Lito. Napakabilis. Iyon ang unang naramdaman ni Li Xiao. Ang ninja na ito ay malamang na isang S-rank ninja. Ang kakayahang mag-conjure ng ganoong bilang ng mga ninja na may mataas na ranggo isang malaking impluwensya ang malamang na nakatago sa likod.
Nang malapit ng lumaslas ang kutsilyo, biglang pinulot ni Lito ang kanyang mga chopstick, walang kahirap-hirap na ikinapit ang maikling kutsilyo. Sa kabila ng pagsisikap ng ninja na pilitin ang kutsilyo, hindi ito gumalaw kahit 1 pulgada sa light clamp ni Lito. Nang makita ito, ang lahat ng mga ninja sa eksena ay huminga. Habang ang ninja ay nagulat pa, si Lito ay naghatid ng isang elbow strike. Ang ninja ay pinalipad, mabigat na bumagsak sa dingding. Itinaas ni Lito ang kanyang tasa ng tsaa, humigop, at sinabi, kung sino ang gustong mamatay, lumapit lang. Nakilala na ng mga ninja na iyon na makapangyarihan si Lito at hindi nagmamadaling kumilos. Sama-samang umatake. Tumango ang lahat, pagkatapos ay inilabas nila ang kani-kanilang mga sandata at sumugod. Sabay na tumayo sina Lito at Nayan, nakatalikod sa isa't isa. Bahagyang tumawa si Lito, kaya mo ba ito? Hindi umimik si Nayan, ang kanyang jade na kamay ay bumaligtad, at isang puting balahibo ang agad na bumaril patungo sa leeg ng isang ninja, na naging dahilan upang siya ay bumagsak. She snorted coldly, ano sa tingin mo? Tumaas ang isang kilay ni Lito, not bad, let's have a contest. The one who take down few people pay the bill. Sinaman siya ng tingin ni Nayan, bata. Sa pagmamasid sa kanilang dalawa na tahasang hindi pinansin, ang grupo ng mga ninja ay naging berde sa galit. Enough talk, pareho kayong mamamatay ngayon. Bago bumagsak ang mga salita, isang chopstick ang bumaril at direktang tumago sa noo ng nagsasalita. Nagkatinginan sina Lito at Nayan, sabay silang kumilos, sabay-sabay na nagpapadala ng mga chopstick at puting balahibo sa hangin. Kasabay ng 12 mapurol na kalabog, isa-isang bumagsak ang mga ninja. Hanggang sa naiwan ang huling natitirang ninja, tahimik na inikat ni Lito ang chopstick sa kanyang mga kamay at ngumiti, sino ang nagpadala sa iyo? Magsalita ka, at gagawin kong mas madali ang iyong kamatayan. Nang makita ito, ang ninja ay bumuhos ng malamig na pawis sa kanyang noo at tumalikod upang tumakbo. Ah! Sa sumunod na segundo, na sinabayan ng hiyaw, ang ninja ay lumuhad sa lupa na may isang pares ng chopstick na nakasabit sa kanyang tuhod, na siyang mismong kay Lito. Lumapit si Lito, tinapakan siya at sinabing, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito? Sumagot ang ninja, kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Tumawa si Lito, papatayin ka. Sa panaginip mo. Sa sinabi nito, diretso siyang naglabas ng silver needle at ipinasok ito sa akupoint ng ninja. Kating-Katie. Sobrang makati. Naramdaman ng ninja na may mali sa kanyang katawan, na para bang milyon-milyong langgam ang gumagapang sa ilalim ng kanyang balat, kaya hindi siya makatiis na kumamo. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay at nagsimulang kumamaw sa sarili. Makalipas ang 5 minuto, napuno ng mga bahid ng dugo ang kanyang katawan at dagwang gulo ang kanyang balat. Binunot ng ninja ang kanyang kutsilyo, handang magpakamatay, ngunit nauuna si Lito, naglabas ng isa pang pilak na karayom, paralisado ang kanyang mga kamay at paa, sabihin mo sa akin, kung sino ang nagpadala sa iyo dito, magsalita ka, at makakalaya ka. Malamig na sabi ni Lito. Tuluyan nang nasira ang ninja, na sana ay patay na siya, sasabihin ko. Si Chite Chiba iyon. Nag-issue siya ng warrant para sa pag-aresto sa iyo sa buong bansa na nag-utos sa iyo na patayin ka agad. Mabuti, pumunta ka sa kamatayan. Ngumisi si Lito, dinurog ang kanyang leeg gamit ang isang paa. Kumunat ang noo ni Nayan, si Chite Chiba ang tagapagmana ng pamilyang Chiba, at ang pamilyang Chiba ay isa sa 3 sinaunang pamilya kasama ang pamilya Kamiyo at ang pamilya Yoshida. Bakit kanila sinusubukang patayin? Umiling si Lito, hindi ako sigurado. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata, kahit ano pa ang dahilan, kung maglakas loob siyang habulin ako dito, hindi siya basta-basta makakababa. Sa sandaling iyon, inilipat niya ang kanyang tingin sa likod ng counter at sumigaw, lumabas ka rito. Walang gumagalaw. Ngumisi si Lito, kung hindi ka lalabas, ang kapalaran mo ay magiging katulad ng mga ninja na ito. Maya-maya, lumabas mula sa likod ng counter ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit, nanginginig. Huwag! Huwag mo akong patayin, wala akong nakita. Sa sobrang takot ng manager ng hotel ay nanginginig ang kanyang mga paa. Sinulyapan ni Lito ang name tag sa kanyang dibdib at malamig na sinabi, ikaw ang manager ng hotel, pinaalam mo ba ang mga ninja na ito na darating? Dahil sa takot, ang manager ay lumuhad kasabay ng isang hampas, umiiyak, ang aming hotel ay nasa ilalim ng kadena ng pamilyang Chiba. Nakatanggap kami ng paunawa mula sa punong tanggapan kamakailan na kapag nakita namin kayo, dapat kaming mag-ulat kaagad. With that, he quickly added, rest assured, as long as you spare me, I will not reveal your whereabouts. Hey! Medyo kabaligtaran.
Masasabi mo kay Cheetah na ako, si Lito, ay hahanapin siya para sa pagtutuos. Ngumisi si Lito, sinabi ito at pagkatapos ay umalis ng may malaking hakbang. Sinundan siya ni Nayen palabas at nagtanong, seryoso ka ba sa sinabi mo? Oo naman. Tumingin sa harap si Lito. Nilabas ni Nayen ang kanyang dila, ang angkan ng Chiba ay isa sa 3 sinaunang pamilya ng silangan, ang kanilang kapangyarihan ay hindi karaniwan. Kahit na ikaw ay isang young master, mahirap para sa isa na makipaglaban sa marami, lalo pa dito kung saan nasa kanila ang lahat ng mga pakinabang, maaari kang maging dehado. Lumingon si Lito at ngumisi sa kanya, wala akong mapiling gana, mahilig ako sa lahat ng pagkain, ayoko lang na dehado ako. Tahimik na napabuntong hininga si Nayen sa kanyang puso, umaasa na mayroon talaga itong mga kakayahan. Sa parehong sandali, sa paninirahan ng Chiba. Ano? 20 ninja ang patay. Sigaw ni Cheetah. Isang ninja ang lumuhad sa ibaba at tumango, oo, at sinabi rin ng innkeeper na hiniling sa kanya ni Lito na maghatid ng mensahe sa iyo, pupunta siya upang ayusin ang kanyang mga marka sa iyo. Nang marinig ito, si Cheetah ay tumawa ng malamig, nakipagsettle sa akin ng mga score. Sino siya sa tingin niya? Nasuri na ba ang kanyang mga detalye? Tumango ang ninja, nalaman namin na ipinanganak siya sa isang maliit na lungsod, walang anumang espesyal na kasaysayan, ang ibang mga tala ay medyo malabo. Ngumisi si Cheetah, ha, walang tala, paano siya may kukumpara sa aking maharlika at sinaunang linya ng dugo? Palakihin ang lakas tao, magpadala ng mga ninja na may ranggo na SS, at dapat ibalik ang kanyang ulo. Mukhang nasa dilema ang ninja, pero para magamit ang SS rank ninja, kailangan namin ng permiso ng clan leader, na kasalukuyang nasa ibang bansa at hindi makontak. Tinapakan ni Cheetah ang ninja, napakabastos. Ako ang magiging pinuno ng angkan, gawin ang sinabi ko. Muli at tingnan kung hindi kita tadteren para aipakin sa mga aso. Naiintindihan. Mabilis na sumagot ang ninja. Ang sulok ng mga mata ni Cheetah ay marahas na kumaibot, mabangis niyang sinabi, Mia Kam iyo, siguradong kukunin kita. Kung tungkol doon sa walang sino man mula sa ibang bansa, malapit na siyang mawala sa mundong ito. Nakahanap sina Lito at Nayen ng isang random na inn sa paanan ng bundok. Pagkatapos magstay ng isang gabi, dinala ni Nayen ang mga halamang gamot hanggang sa Chicheng Mountain habang si Lito ay dumiretso sa Nara. Pagdating sa Nara, bumalik siya sa guesthouse na nirentahan nila noon kasama sina Chloe at Karina. Naghihintay na si Aberetsu sa lobby sa unang palapag. Nakabalot siya ng napakahigpit, na ikinukubli ang kanyang balat na kumikinang sa isang metal na kinang. Siya ay bihis na lihim. Nang makita niya si Lito, agad siyang tumayo. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig sa kanya na maupo. Wait here for a bit. May gagawin ako sa taas. Pagkatapos iwan ang mga salitang ito, diretsyong umakyat si Lito. Nawala siya ng walang palm sa loob ng ilang araw, kaya malamang ay umalis na sina Chloe at Karina ngayon. Gayunpaman, nais niyang makita kung naroon pa rin sila. Kumatok siya sa pinto at sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan ni Chloe ang pinto. Mapatla ang maganda niyang mukha, namumula ang malalaking mata at namamaga, para bang matagal na siyang umiiyak. Magsasalita pa lang si Lito, si Chloe ay nagpakawala ng nakakabinging sigaw, ghost. Agad na sumugod si Karina. Ang kanyang kutis ay hindi mas maganda kaysa kay Chloe, na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, malinaw na hindi siya nakahinga ng maayos. Nang makita niya si Lito, nagulat siya kaya hindi siya makapagsalita ng matagal. Sa wakas ay sinabi niya, ikaw ba ay tao o isang multo? Napakamot ng ulo si Lito, at pagkatapos ay kumatok sa kanilang mga ulo. Hooray! Hinawakan ni na Chloe at Karina ang kanilang mga ulo, nakangiwi sa sakit. Naka-cross arms, sinabi ni Lito, sabihin mo sa akin, tao ba ako o multo? Napaawang ang mga labi ni Chloe, at bumuhos ang isang agos ng luha habang inihagis ang sarili sa mga bisig ni Lito. You're not dead. You bastos, saan ka nagpunta? Parehong akala namin ni Karina ay patay ka na. Noon ka pa namin hinahanap, wuhuhu. Saglit na natigilan si Lito, isang mainit na pakiramdam na namamaga sa kanyang puso. Kaya ang dahilan kung bakit mukhang haggard ang dalawang babaeng ito ay dahil sa kanilang pag-aalala para sa kanya. Tinatapik ang ulo ni Chloe, tiniyak ni Lito, sige, huwag kang umiyak. Ayos lang ako, hindi ba? Tulad ng hindi nawawala ang kanyang naantig na pakiramdam, itinulak siya ni Chloe palayo, walang awa na iginiling ang kanyang mataas na takong sa kanyang instep. Ang matalim na mataas na takong ay nagdulot ng matinding sakit, naramdaman ni Lito na parang mapupunit ang kanyang mga daliri sa paa. Hoy, bakit mo ako tinapakan? It hurts like death.
Bulalas niya, hindi nakaimik. Sinulyapan siya ni Chloe, ito ang parusa mo. Dahil sa iyo, ilang araw na kaming walang tulog ng maayos. Ilang taon na kami, kasalanan mo ang lahat. Nang marinig ito, pinili ni Lito na huwag makipagtalo. Tumingin siya kay Karina, hindi inaasahan na mag-aalala rin sa kanya ang karaniwang walang malasakit na babaeng ito. Tila naramdaman ang kanyang titig, sumulyap si Karina sa kanya, malamig na sinabi, huwag mo itong isipin. Nag-aalala lang ako na kung mamatay ka, walang mag-retreat sa amin ng hapunan. Pagkasabi noon, buong pagmamalaki niyang hinawi ang mahaba niyang buhok at pumasok sa kwarto. Napangiti si Lito at bumaantong hininga, ang kagandahan ay laging matigas ang bibig. Curious na tanong ni Chloe, ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon nang pumasok ka sa Yoshida Mansion? Bakit hindi ka lumabas? Lagi kong hinihintay ang young master, ngunit hindi rin siya nagpakita. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Chloe. Tumawa si Lito, wala lang, pinatay ko lang si Kervin Yoshida. Paf! Nang marinig ang kanyang mga salita, tinakpan ni Chloe ang kanyang bibig at tumawa, tumigil ka sa pagbibiro. Mangyaring maghanda, kailangan na nating umalis sa Nara. Ngumisi si Lito nang walang anumang paliwanag, may gagawin pa ako, babalik ako kaagad. Tumingin si Chloe kay Lito nang may pag-aalinlangan, gusto siyang tanungin kung ano iyon. Pero lumayo na siya. Sa sandaling bumaba si Lito sa hagdan, nakasalubong niya ang maraming tao. Ngumisi siya sa kanyang puso. Tunay nga, madalas mag-cross ang landas ng mga kaaway. Ang mga taong nakatagpo niya ay walang iba kundi ang mga kinatawan ng delegasyon ng martial arts, bukod kina Jano at Marilyn, ang pinuno ng pangkat na si Master Yan, ay naroroon din. Nang makita si Lito, namula ang mukha ni Jano sa galit, Brat, paanong hindi ka papatay? Ngumisi si Lito, paumanhin na binaygo kita. Kabanata 674. Lumapit si Master Yan, malamig na nakatingin kay Lito, bata, nabali mo ba ang kamay niya? Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, oo, anong problema? What's wrong? Alam mo ba ang kahalagahan ng daliri sa mga martial artist? Naging hindi pala kaibigan ang tono ni Master Yan. Umangat ang sulok ng bibig ni Lito, hiningi niya ito. Isang malamig na nguso si Master Yan, tinampal ang palad sa riles sa tabi niya. Basag. Sa malutong na tunog, ang riles ay agad na naging alikabok. Considering you're from same country, I will not make things difficult for you. Humingi ng paumanhin kay Jano at kusang loob na i-disable ang kanang kamay mo. Pagkatapos, I'll let you off the hook. Kung hindi, ang kapalaran mo ay magiging katulad nitong riles dito. Malamig na sabi ni Master Yan, puno ng pagbabanta ang kanyang tingin. Ngumisi si Lito, isinasaalang-alang na ikaw ay kababayanan namin, humingi ng tawad sa akin, at hindi ko ito ipagtatanggol laban sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao mula sa delegasyon ay humagalpak sa tawa. Naaliw na tumingin si Marilyn kay Lito, kilala mo ba kung sino si Master Yan? Siya ay kapatid ni Garrison, ang presidente ng Martial Association at isang makapangyarihang figure sa martial arts circle sa bansa natin. Kahit hindi mo kilala si Gary, dapat kilala mo ang Young Grandmaster, di ba? Mabuti daw ang relasyon ni President Son at ng Young Grandmaster. Kakayanin mo bang i-provoke sila? Nang marinig ito, napangiti si Lito, narinig ko si Gary, ngunit hindi siya karapat-dapat na dalhin ang aking sapatos. Nang marinig ito, ang lahat ay huminga ng malalim, ang kanilang mga titig ay puno ng paghamak habang nakatitig kay Lito. Ano, wala talagang filter ang lalaking ito. Exactly, sino siya sa tingin niya? Ang lakas ng loob na bastyusin si Chairman Son ng ganyan. Kailangan siyang turuan ng leksyon para malaman niya ang kanyang lugar. Si Jano, sa kabilang banda, ay tahimik na nanunuya, walang isip, wala talagang mga salitang hindi mo bibigkasan. Gaya ng inaasahan, nang marinig ang mga salita ni Lito, agad na nagdilim ang mukha ni Mr. Yan, dahil wala kang paggalang, kailangan kitang turuan sa ngalan ng iyong mga nakatatanda. Habang umaalingaw-ngaw pa rin ang mga salita, tumalon siya sa hangin, at agad na sumabog ang malakas na shockwave. Napangisi lang si Lito, nakahawak ang kanyang mga kamay sa likod niya, walang balak na sumali sa laban. Masyadong mahina si Dod, panunuyan ng delegasyon, talagang takot na takot siya. Nang bumagsak ang mga salita, biglang lumitaw ang figure sa pagitan ni Lito at Mr. Yan. Nakasuot ng itim ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ito ay si Aberezzo, na nababalot ng mga sapin ng tela. Malamig niyang tinitigan si Mr. Yan, out of my way. Kumunat ang noo ni Mr. Yan. Masasabi niya na ang lalaking ito ay nagmula sa isang pambihirang aura. Sino ka? Tumabi ka. I swear ididisiplina ko ang batang ito ngayon. Napangiti si Aberezzo, ako si Aberezzo.
Habang nandito ako, walang makaka-infringe kay Mr. Argel. Nang marinig ang pangalan ni Aberretso, lumungkot ang mukha ni Mr. Yan Aberretso, ang master ng Sect Ghost Flame. Ikaw ba iyan? Natural na narinig niya ang tungkol sa kakilakilabot na kapangyarihan ng Ghost Flame Sect at hindi niya maiwasang bahagyang mangamba. Tumango si Aberretso, tama ka. Ngumisi si Master Yan, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Ang Grandmaster ng makapangyarihang Ghost Flame Sect ay naging alipir sa batang ito. Sa tingin mo ba ganoon ako kawalang isip? Walang ano-anong sagot ni Aberretso, talagang walang isip ka. Ang binata na nakatayo sa harapan mo ay maaaring ang pinakamakapangyarihang individual na kababayan mo, posibleng maging sa buong mundo, ngunit paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng tawanan mula sa buong delegasyon. Ang kilos ni Aberretso ay nagyelo, at sa isang mabangis na paghawak sa hangin, biglang bumukas ang dibdib ni Master Yan, bumuhos ang dugo. Walang iba kundi basura. Malamig na panunuya ni Aberretso. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng delegasyon ay lubhang nagbago, at sila ay nagmamadaling sumugod upang tulungan si Master Yan na makatayo. Si Master Yan ay napuno ng pagkabigla at pangamba. Nagtadjes ang ngipin ni Marilyn, handang humakbang at makipagtalo. Ngunit napatigil siya ng isang mahigpit na tingin mula kay Master Yan. Malamig na tinitigan ni Jano si Lito, kaya ikaw si Lito Argel, ha? Tatandaan kita. Basta huwag kang maglakas loob na bumalik sa bansa natin. Sa sandaling tumuntong ka sa lupa, mas mabuting mag-ingat ka. Hindi mapakali si Lito na harapin siya at tumalikod para umalis kasama si Aberretso. Ninatngat ni Marilyn ang kanyang mga ngipin at nagreklamo, Master Yan, bakit hindi mo ako hinayaang makialam? Sa dinami-dami natin, siguradong matatalo natin ang dalawa. Ang mukha ni Master Yan ay pumalit sa pagitan ng maulap at malinaw, ang taong iyon ay hindi karaniwan, ang kanyang kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa akin. Kung hindi dahil sa pagpigil niya ngayon, baka namatay na ako. Nang marinig ito, ang lahat ay lubhang nabigla. Si Master Yan ay isa ng dalubhasa sa martial arts, ang kanyang lakas ay higit pa sa iba, gaano kataas ang kanyang kakayahan. Ipinadyak ni Marilyn ang kanyang paa, hindi natin sila basta-basta pabayaan. Malamig na sinabi ni Master Yan, syempre hindi. Hindi alam ni Lito kung saan niya natagpuan ang katulong na ito, ngunit sa huli ay mag-iisa siya. Hanggat sinusulit natin ang pagkakataon, magagawa nating ipaghiganti si Jano. Sa sandaling ito, dumating sina Lito at Aberretso sa mansyon ng Yoshida. Sino ka ba? Bawal pumasok. Sinubukan silang pigilan ng dalawang gwardya. Agad namang kumilos si Aberretso, inabot ang hangin, at napapilipit ang leeg ng dalawang lalaki hanggang sa mabali. Samantala, sa likod bahay ng mansyon, isang subordinate ang nagmamadaling tumakbo, young master, hindi maganda. Malamig na sabi ni Jiro, anong nangyayari? Ang nasasakupan ay nauutal, nakabalik na si Lito, at may dala siyang master. Lahat ng ninja sa harapan ay napatay na. Ano? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Jiro, at agad niyang sinabi, go notify my big brother, ask him kung kailan siya makakabalik. Oo. Mabilis na umalis ang nasasakupan. Kasabay nito, nasinabayan pa ng tuloy-tuloy na hiyawan, ilang ninja ang itinapon sa paanan ni Jiro. Dahan daw ang naglakad sina Lito at Aberretso. Ngumisi si Jiro, Lito, hindi ko inaasahan na babalik ka talaga. Parang minaliit ko ang kalalasan mo. Tinitigan siya ni Lito, walang pakialam na nagsalita, ibigay mo si Lara, at baka maiwan ko lang sa iyo ang isang buong bangkay. Jiro scorned? Hey, for that, you'll need the ability first. Pagkasabi nito, pinitik niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang grupo ng mga ninja na nakasuot ng itim. Kumunat ang noo ni Lito, malinaw na kinikilala na ang taong ito ay sinusubukan lamang na bumili ng oras, kahit na para sa hindi alam na layunin. Mr. Argel, payagan mo ako. Si Aberretso ay humakbang pasulong at sinabi. Umiling si Lito, ako na ang bahala dito. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, nawala ang kanyang presensya sa kanyang kinatatayuan. Sa susunod na segundo, na sinamahan ng panandaliang paglabo, isang dosina o higit pang mga ninja ang sunod-sunod na lumuhod, lahat ay hindi natural na nabaluktot ang kanilang mga leeg. Agad na pinamutla ng tanawing ito ang mukha ni Jiro. Ang ganoong bilis, nalampasan nito ang karaniwang tao. Ano sa lupa si Lito? Mukhang nabigla rin si Aberretso, sobrang gamaan ang pakiramdam sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, noong panahon niya sa Ghost Flame Sect, hindi niya todo-todo ang laban kay Lito ngunit sa halip ay pinili niyang magkompromiso. Kung hindi, baka patay na siya ngayon.
Ang mukha ni Jiro ay labis na hindi ka nais-nais, kung maglakas loob ka na hawakan ako, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi ka pakakawala ng kuya ko. Hindi nagsalita si Lito, sa halip, diretso siyang naglakad at sinipa si Jiro sa kanyang wheelchair. Tatanungin ulit kita, nasaan si Lara? Ang boses ni Lito ay napakalamig. Ngumisi si Jiro, hindi ko sasabihin. Basag. Sa isang matigas na hakbang, nabali ni Lito ang isa sa mga braso ni Jiro. Napasigaw si Jiro, mahinahong sinabi ni Lito, tatanungin kita ulit, nasaan si Lara? Ako. Hindi ko sasabihin. Dinadala ni Jiro ang sakit. Magaling. Tumanggaw si Lito, bumaba ng isa pang beses, at nabali rin ang kabilang braso ni Jiro. Nasaan si Lara? Kung hindi mo sasabihin, mawawalan din ng silbi ang mga paa mo. Sabi ni Lito na may matigas na mukha. Si Jiro ay nasa bingit ng himatayan, ako. Ako. Maya-maya lang, isang galit na boses ang tumunog, sino ang nang-ahas na gumawa ng kalituhan sa aking Yoshida residence. Mabilis na lumakad ang isang lalaking nasa edad 30s, ang madilim niyang mukha ay puno ng matinding layuning pumatay. Nang makita niya si Jiro sa ilalim ng paa ni Lito, biglang nagbago ang mukha niya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Kerwin Yoshida, si Evan Yoshida. Nang makita ang bagong dating, si Jiro ay nagsimulang umiyak ng mapait. Kuya, sa wakas nakabalik ka na. Pinandilatan niya si Lito, lumuwa ng may pagkapuot, kuya, patayin mo kaagad ang taong ito. Si Evan ay malamig na tumingin kay Lito, ang maikling kutsilyo sa kanyang baywang ay nakaguhit, isang kilalang chap mula sa ibang bansa, isang karangalan para sa iyo na mamatay sa aking mga kamay. Sumulyap siya kay Jiro, nagpatuloy, hayaan mo si Jiro at magkakaroon tayo ng patas na laban. Ngumisi si Lito, pabayan ko siya. Hindi. With that, napaapak siya ng malakas, nabali ang binti ni Jiro. Si Jiro ay umuungol muli sa sakit. Evan witnessing this scene, turned livid, laughing in his poot, well, you've got guts. Binunot niya ang kanyang kutsilyo, malakas na itinapon ang kaluban na puno ng hiyas, ako ang panganay na anak ng pamilya Yoshida, ang direktang disipulo ng Ninja Lord. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong pangalan. Tamad na sumagot si Lito, ang bayan ko, na pinangalan ng Lito Argel. Isa sa walang tala. Nang marinig iyon, napangisi si Evan, umiling-iling sa panunuya, walang pangalan. Ang pakikipaglaban sa isang taong mababa ang kadugo mo ay isang kahihiyan para sa akin. Gayunpaman, hindi pa siya nakakatapos magsalita ng si Lito, na minsang nakatayo sa kanyang harapan, ay nawala. Namutla si Evan, ngunit bago pa siya makapag-react, nasa lalamunan na niya ang berdeng kaliskis na espada. Masyado kang mabagal, basura, parang walang kwenta ang noble bloodline mo. Dumating ang boses ni Lito, walang pakialam. Ang mga mata ni Evan ay nanginginig ng husto, at ang kanyang puso ay umiikot sa napakapangit na alon. Paano kaya ito? Siya ay isang SS rank ninja, pangalawa lamang sa pinakakakilakilabot na nilalang, ngunit hindi siya kalaban sa taong ito at wala man lang lakas na lumaban. Ngayon kung ang kabilang partido ay gumawa ng kahit kaunting pagsisikap, ang kanyang lalamunan ay malaslas. Natakot si Evan, isang malalim na takot na nagmumula sa kanyang kaibuturan ang bomb-alot sa kanya. Napagtanto niyang mali siya, labis niyang minamaliit ang lakas ng taong ito. Ikaw. Hindi mo ako mapapatay. Bulalas niya agad. Bahagyang tumawa si Lito, bigyan mo ako ng dahilan. Sinabi ni Evan, narinig mo ba ang tungkol sa Koga Ninjas? Sila ay isang makapangyarihang puwersa, katumbas ng mga Iga Ninja, kahit ang gobyerno ay hindi nang ahas na pukawin sila. At ako ang direktang disipulo ng pinuno ng Koga Ninjas. Kinunat ni Lito ang gilid ng kanyang mga labi, bakit ako mag-aalaga? Mabilis na nagpatuloy si Evan, kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng aking amo. Kahit na tumakas ka hanggang sa dulo ng mundo, hindi mo maiiwasan ang pagtugis ng mga ninja. Walang ibig sabihin ang amo mo. Sumigaw si Lito sa malamig na boses. Namilog ang mga mata ni Evan, sinabi niya, maaari kong dalhin ang aking master dito. Kung maaari mong talunin ang aking master, kikitilin ko ang aking sariling buhay nang hindi mo ako pinapatungan ng kamay. Pagkasabi nito, kinakabahan niyang pinanood si Lito, naghihintay na lokohin siya. Nang makita ito, humakbang si Aberretso upang payuhan, dapat mong isaalang-alang muli, si Norman ay isang elite na ninja, hindi siya ganoon kadaling pakitunguhan. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay at tumingin kay Evan, tawagan ang iyong master at papuntahin siya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Evan at agad na inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Tumabi si Lito at nagtanong si Aberretso, bakit mo ginagawa ito?
Hindi ba mas simple na patayin na lang sila? Umiling si Lito, ang pagpatay sa isip ay kasing kahulugan ng pagkitol ng buhay. Gusto kong tuluyan siyang mawalan ng pag-asa sa mundong ito bago siya mamatay. Isang natatarantang tingin ang kumalat sa mukha ni Aberretso, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Lito. Kabanata 675. Makalipas ang kalahating oras, isang matandang lalaki ang lumitaw sa harap ng mga tao. Nang makita ang matanda, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Evan, at agad itong umahan upang salubungin ito. Master, nandito ka na sa wakas. Kumunat ang noo ni Norman, sino ang nangahas na ay bully ang aking disipulo, ako si Norman. Itinuro ni Evan si Lito, siya iyon. Guro, kailangan mong ipaghiganti ako at patayin ang halimaw na ito. Tumingin si Norman sa direksyon na itinuro ng kanyang daliri. Nang makita niya si Lito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Umupo si Lito sa bench na bato, tumingin kay Norman, at mahinahong sinabi, halika rito. Nangangatog ang mga kalamnan sa mukha ni Norman at masunurin siyang naglakad. Naisip ni Evan na naghahanda na siyang kumilos, na nagpakita ng masamang ngiti, hey, anak, sa pamamagitan ng aking master, wala ka na ngayon. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagdulot ng gulat sa lahat. Nakita nila si Norman na lumakad papunta kay Lito, ikinulong ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay, at yumuko ng malalim, Mr. Argel. Si Abe, na handang umarte, ay tuluyang natigilan. Lalong nagulat si Evan. Lumapit siya at sinigawan si Norman, Master, nabaliw ka na ba? Bakit ka nagpapakita ng paggalang sa taong ito? Siya ay isang mababang tao lamang, patayin mo na siya. Ano? Shut up. Nagbago ang mukha ni Norman, diretso siyang nagmura, at isang malakas na sampal ang lumabas. Tinakpan ni Evan ang kanyang mukha, napatulala, Guro, ako ay iyong disipulo. Bakit mo ako sinaktan para sa taong ito? Bastos, shut your mouth, or I swear lampoin kita ngayon. Umungol si Norman, tumutulo ang pawis sa katawan dahil sa takot. Pagkatapos ng lahat, lubos niyang nalalaman ang lakas ni Lito. Kung galit siya sa kanya, hindi lang si Evan, kundi siya mismo ay hindi magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Mr. Argel, taos puso akong humihingi ng tawad. Nasaktan ka ng aking alagad. Payagan mo akong bumawi sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang binti. Ano sa palagay mo? Yumuko si Norman kay Lito. Sumulyap si Lito sa kanila, mayroon akong kaibigan na nakahold dito. Nang marinig ito, naging seryoso si Norman at pinandilatan si Evan, go bring ang kaibigan niya now. Namutla ang mukha ni Evan habang napuno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kahit na ang kanyang amo ay natatakot kay Lito, ang sobrang kapangyarihan ng lalaking ito ay tiyak na kahanga-hanga. Bilang isang SS rank ninja, maaaring hindi siya maging karapat-dapat na maging pampaganya. Agad niyang inutusan ang kanyang nasasakupan na dalhin si Lara. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Lara ay bakante pa rin, walang anumang palatandaan ng buhay. Sa sandaling iyon, nagising si Jiro at nanunuya, siya ay biktima ng aking bangkay na halimaw na pamamaraan, walang sino man sa inyo ang makakapagligtas sa kanya. Maliban kung dadalhin mo si Aberretso mula sa Guiyan sect, ngunit sa kasamaang palad, wala kang kakayahang gawin iyon. Hindi naman. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Aberretso, hinubad ang kanyang robe, nagsiwalat ng kumikinang, metal na balat. Nang makita ang bungo na kwintas na nakasabit sa kanyang dibdib, natigilan ang mga tao at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Nagulat si Norman, pwede bang ikaw si Aberretso? Malamig na tumikim si Aberretso, talaga. Sa sobrang gulat, namutla ang mukha ni Jiro habang naghi-hysterical siyang sumigaw, tumanggi akong maniwala. Paano makikipagtulungan ang master ng Ghost Flame Sect kay Lito? Isang malamig na tawa ang bumungad kay Aberretso, tinanggal ang pin ng kanyang kwintas na bungo at bumulong ng isang inkantasyon. Ang kwintas ay pumailan lang patungo kay Lara na lumapag sa itaas, ito ay kumikinang na may biglaang gintong kinang, umiikot sa mabilis na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nanumbalik ang linaw ng mga mata ni Lara at habang nakatingin siya kay Lito, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kuya Lito, nasaktan ba kita? Hindi ko makontrol ang sarili kong katawan. May bahid ng pagsisisi sa sarili sa kanyang tono, tinakpan ni Lara ang kanyang mukha at napaluha. Niyakap siya, sinusubukan ni Lito na aliwin siya, hindi mo iyon ginawa, Lara, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Umiling si Lara, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Napabuntong hininga si Lito, walang alam kung paano siya paaalisin pa, pagkatapos ay lumipat ang tingin niya kay Jiro, biglang nanlamig. Nagbago ng husto ang mukha ni Jiro, naramdaman ang anino ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Siya scrambled backwards, shouting, Kuya, iligtas mo ako.
Nang bubuksan na ni Evan ang kanyang bibig, pinigilan siya ni Norman. Umiling si Norman, hindi mo siya mapoprotektahan, kung papasok ka, mamamatay ka rin. Nagpakawala ng buntong hininga si Evan, iniwas ang mukha. Lumapit si Lito kay Jiro, biglang itinaas ang kanyang paa. Basag. Nadurog ang ulo ni Jiro. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Lara, let's go. Pagkaalis ni na Abe at Lito at iba pa, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Evan. Sabi ni Norman, huwag kang mangarap ng paghihiganti. Kung hindi dahil sa akin, nakahandusay ka sa lupa bilang isang bangkay ngayon. Master, ganoon ba talaga siya kalakas? Tanong pa ni Evan. Tumingin sa kanya si Norman, ano sa tingin mo ang husay ng iyong master? Same time na sinabi ni Evan, hindi maarok, kakaunti sa buong bansa ang makakalaban mo. Norman gave a self-deprecating smile, alam mo ba, noong nakipag-cross hands ako sa kanya, natalo niya ako sa isang galaw lang. Wala akong magawa laban sa kanya, parang pagkakaiba ng elepante at langgam. Nang marinig ito, si Evan ay lubos na nabigla, habang sa parehong oras, nakaramdam ng napakapalad. Tinapik ni Norman ang kanyang balikat, ang pamilya Yoshida ay umaasa na sa iyo. Narito ang payo para sa iyo, kumapit ka kay Lito, walang masama dito. Tumango si Evan, ang kanyang ekspresyon ay nagmumuni-muni. Dinala ni Lito si Lara pabalik sa guest house, hiniling kay Chloe at Karina na alagaan siya. Lumabas siya ng guest house at pumunta sa isang liblib na lugar. Kay Abe, sinabi niya, kung ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo. Sinusundan siya ni Abe Retso, tila may sasabihin. Tumango si Abe Retso at nagsimulang, eto ang bagay, noong tinutulungan ko si Miss Lara na tanggalin ang pamamaraan ng corpse ghost kanina, napansin kong kakaiba ang kanyang espiritu, tila nakukulong ng isang malakas na puwersa. Nag-iisip sandali si Lito at nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay may selyo sa loob niya? Tumango si Abe Retso, naramdaman ko ang napakaluma at makapangyarihang puwersa sa loob ng kanyang espiritu na higit pa sa aking pangunawa. Napakunot ang noo ni Lito sa pag-iisip. Hindi kaya isang ordinaryong mortal si Lara. Bigla niyang naalala ang abnormal nitong cultivation speed na kahit siya ay hindi mapapantayan. Tila noon, maaaring may kakaibang background si Lara, bagamat siya mismo ay tila hindi ito naaalala. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Lito, naiintindihan ko. Huwag mong sabihin ang bagay na ito sa sinuman. Maaari ka nang umalis. Tumango si Abe Retso, I take my leave. Nang umalis si Abe Retso, naghanda si Lito na bumalik sa kanyang hostel para tingnan si Lara, pagkatapos, bigla siyang huminto. Napansin niyang may nagmamasid sa kanya mula sa anino. Sa bahagyang pagkunot ng kanyang mga labi, gumamit siya ng step technique, na wala sa lugar. Sa hindi kalayuan, isang lalaking nakasuot ng itim ang nataranta, kinusot ang kanyang mga mata, saan nagpunta ang taong iyon. Biglang may malamig na boses ang lumabas sa likod, hinahanap mo ba ako? Nag-iba ang ekspresyon ng lalaking nakaitim, inaabot ng kamay ang punyal sa bewang. Pero bago pa niya ito mahawakan ay may nakahawak na sa kanyang leeg ng iba. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Malamig na tinitigan siya ni Lito. Ang lalaking nakaitim ay nanatiling tahimik, habang si Lito ay biglang nagpalakas ng kanyang lakas, ang kanyang leeg ay gumawa ng nakakatakot na tunog ng isang nakakasira ng buto. Sasabihin ko, Chite-chiba iyon. Napasigaw sa takot ang lalaking nakaitim. Agad na naging malamig ang tingin ni Lito, siya na naman. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan niya, gamit ang lakas niya, agad niyang pinitik ang leeg ng lalaki. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng numero, hello, Mr. Ono, may itatanong ako sa iyo. Bahagyang nagulat si Orly Ono, Mr. Argel, hindi ka. Bigla siyang tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap, tila hindi nararapat na magpatuloy. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Lito, akala mo pinatay na ako ng pamilya Yoshida, ha, wala pa silang kapangyarihan. Nang marinig ito, lalong lumalim ang paggalang ni Orly kay Lito, at maingat na nagtanong, ilang araw ang nakalipas, nakatanggap ako ng ilang confidential na impormasyon na si Kervin Yoshida ay namatay. Ikaw ba ang may gawa nito? Tama, ako, iyon, mahinahong pag-amin ni Lito. Nang marinig iyon, halos madulas ang telepono sa kamay ni Orly. Ang orihinal na pag-iisip kay Lito ay isang mapaghimalang doktor lamang, hindi niya inaasahan na siya ay isang master. Tuwang-tuwang din nila ni Orly ang kanyang mga labi. Mukhang tama ang desisyon na makipagkaibigan sa lalaking ito. Nagmamadali siyang sumagot, kung may tanong ka, magtanong ka lang. Sasagutin ko talaga kung alam ko. Sinabi ni Lito, ang pamilyang Chiba, pamilyar ka ba dito? Saglit na nag-isip si Orly, at sinabing, ang pamilya Chiba ay isa sa 3 sinaunang pamilya sa Eastern Land.
Kaunti lang ang pakikitungo ko sa kanila, ngunit narinig ko na ang kanilang pamilya ay engaged na sa pamilyang Cameo. Gayunpaman, ipinagpaliban ni Mia ang kasal, na tila hindi nasisiyahan sa kasal. Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Lito. Tila may kinalaman si Mia ang paghuli sa kanya ni Chite Chiba. Naiintindihan ko. Salamat. Ibinaba ni Lito ang telepono, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Miss Mia, dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin sa pagkawala ng aking katwiran. Sa sandaling ito, sa isang magandang bilya, si Mia ay nagbababad sa isang mainit na bukal. Sabi niya, Bangla, dalhin mo ang damit ko. May mga yabag sa likod niya. Dahan daw ang tumayo si Mia, iniunat ang kanyang makatarungang, malajade na braso upang tanggapin ang kanyang mga damit. Gayunpaman, walang gumagalaw sa likod niya. Abangla. Kumunat ang noo ni Mia, lumingon ang ulo at agad na namutla ang mukha nang makita ang nasa likod niya. Isang mapanuksong ngiti ang ginawa ni Lito. Miss Mia, mukhang dahan-dahan kang namumuhay nitong ilang araw. Namutla ang mukha ni Mia. Agad niyang dinampot ang isang bath towel sa tabi niya at ibinalot ang kanyang katawan dito. Galit na sinabi, sino ang nagpapasok sa iyo, wala ka bang manners? Tiningnan siya ni Lito pataas at pababa, at sinabing nang aasar, nakita ko na ang lahat noon, ano ang kailangan mong kabahan. Baliw ka. Galit na galit si Mia. Sumugod siya ng isang hakbang at humampes kay Lito. Tumabi si Lito, hinawakan ang kanyang braso, at ang kanyang paa ay sumipa sa likod ng kanyang tuhod. Nang malapit na siyang sumiklab, sa susunod na sandali, ang science scale sword ay nasa kanyang lalamunan. Ang walang malasakit na boses ni Lito ay nanggaling sa itaas niya, gusto ng Chibakla na patayin ako. Ikaw lang ang gumawa, di ba? Kinagat ni Mia ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Huwag mong tuksuhin ang pasensya ko. Yan ang larong nilalaro mo sa buhay mo. Hindi ako mahilig pumatay ng mga babae, lalo na't hindi yung mga nakasiping ko. Pero dahil lang sa hindi ko gusto, hindi ibig sabihin na hindi ko gagawin yun. Ang espada ni Lito ay dumiin pa ng kaunti. Unti-unting tumulo ang manipis na linya ng dugo sa leeg ni Mia. Nagkaroon ng banayad na pagbabago sa mukha ni Mia, isang nakasusuklam na presyon ang biglang bumabalot, na nagiiwan ng yelo sa kanyang mga kamay at paa. Siya ay lubos na tiyak. Hindi na nanakot si Lito. Makatotohanan ang mga pahayag niya, papatayin talaga siya.